Masarap luwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Amen? Here in on-site, face-to-face, at maging sa online. So, napakabuti ng Diyos sapagkat patuloy po nating sinisikap, pinagpipray, na bagamat tumataas ang COVID according to the media, na hindi nating alam, no? But praise God, we have Jesus and we have God, amen, the author and the finisher of all things. Kaya maging nasa online, good morning sa inyo lahat. Kami po ay narito ngayon sa Life in Christ Sanctuary na patuloy na sumasamba face to face. So, everybody is welcome. Everybody is always in the mode of praying and praise and worship to the Lord. So, napakabuti ng ating Panginoon. Okay, happy anniversary. Amen. Happy anniversary. Kaway-kaway. Kagabi, biglang bumalik sa memory yung aking Facebook, no? Mula noon hanggang ngayon, kaya ginawa ko, aking inirepost uli yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos at dapat nating alalahanin. Amen? We need to remember what the Lord has done for the past years. Every year is a brighter day for us. Kaya nakita ko doon, 2018, nag-celebrate tayo ng ating anniversary sa LSPU live. At nakita ko, meron pala nag-video, kaya ipinost ko. So napakabuti ng ating Panginoon. Another one, itong 2019, no, nagkaroon tayo ng tinatawag na celebration ng anniversary dito sa South Lake Integrated School dito sa May Losada. So we are so amazed dahil tayo nagtitipon-tipon mula po sa iba't ibang community house churches. We are gathering together and praising God together. So yun, nakita ko yun. Then, at inilagay ko doon to repress 2019 and closing ng 2019 ay a lot of meetings, no? Para sa 2020 ng ating anniversary. So, naandyan challenging about support. Then, marami ang inihahanda natin. The tambourine ministry prepared, music ministry, the art and design, prepared na lahat. At February, nasa finishing touch na tayo. And then, March, ibinaba ang total lockdown. Amen? Kaya hindi tayo makamove. Amen. Kaya tayo nagpasalamat na sa Panginoon for the past 1 year, ang Diyos naman ay hindi nagpabaya. Amen. Ang inyong pastor, walang tigil sa paglilingkod kung saan ako pumupunta. But until now, I am alive. Amen? Because we have one God. Ang ganda ng inawit natin, di ba? Yung knowing your identity, alam ng Diyos ikaw. Kaya, this coming Sunday, sa lahat po ng nasa live, gagawin po ang lahat ng paraan ng media team. O media team, kaway-kaway sa likod. Praise God. Kala ko, wala kayo ngayon. May pangyayari hindi maiiwasa. Pero praise God. Everything is under control. Amen. So, yun. Kaya, napakabuti ng Panginoon. So, gagawin nila ang lahat ng paraan para po ang lahat ng community house churches ay makapanood kayo ng live at kayo din ay makapag-participate. No? Kaya gagawa na po ng paraan for the 1 week ay iaayos nila. At dito po sa ating sanctuary, nag-meeting po kami na 1 service lang tayo, mga kapatid. Kaya yung nag-on-site going here, ay tayo po ay 9 to 12, 1 service lang. Pero ako po humihingi ng pamanhin, yung pong ang dadalo lang ay mga pastor, mga sector head, and mga core. Amen? Yung mga leaders natin. So, ilan lang po yon dahil 50% lang po dapat ang maging audience natin. Amen? Amen ba? Kaya, join with us na lang sa live. Okay? Amen? Kaya, hindi naman kayang pigilan yung galak natin at kasayahan. Dahil ang kasayahan yon ay nasa ating mga puso. Amen? Kaya tayo po ay 9th year anniversary. 9th year.
At ako'y naniniwala, tapos na ito ng 2021, facing to another year, 2022, tayo po'y magse-celebrate ng isang dekada na, 10th year. At tayo ngayon ay para tayo mga ibon na kawala. Wala na pong COVID, wala nang social distance, at ang plano po ay tayo po'y aarkilan na isang resort, maghapon tayo doon. Okay? Kasi isang dekada na ang life in Christ. 10 taon, pasasalamat. Amen? Kaya hahanap tayo ng malaking resorts, aayusin natin ang program sa umaga, sa hapon tayo po ay magpipisting. Amen? Amen. So yun, ay matutupad yun ay next year. Kung hindi pa darating ang Panginoon. Hallelujah. Ay alam nyo, bilang patotoo lang, noong nakaraan 2 weeks, ako'y biglang hindi naman ako nag-quarantine. Because of my appointment, sunod-sunod, mula na ako'y naging chairman ng UPC, at next week, simula na naman ang aming school, ng Bible School. So, naging hindi balanse dahil bumalik yung allergy ko sa gabok. Gabok. Bigla na nakipandibdib ko. Ako'y nagpapaalam na nga eh. So talagang dumating ang sandali, paligo ko lang, hinahapo na ako. Pero purihin ng Panginoon, alam ng Diyos na marami pa tayong gagawin, and last week, okay na. Kaya kung mapansin nyo, bagamat naka-schedule naman talaga si Pastor Tim, at saka si Pastor Ira noong Sunday, kasi meron po akong 2 appointment sa Cavite. Pero nung dumating po yung ganong pamamahinga, 2 appointment ang kinansel ko. Leadership ng isang churches, mentoring. At ayun, nung maayos na, bisa tutuloy namin ha. So sabi ko, wag lang April, pahinga pa ako dyan. Okay, May. So napakabuti ng Panginoon. Amen? Okay, so good morning sa lahat ng online. Kaya po maghintay po kayo doon sa link na ipapasa ng ating media for us to participate in our celebration, yung live celebration. Okay, today ay katulad po ng aking isinend sa media, my topic today is the crown of eternal reward. Sabihin nga natin, God is a God of rewards. Alam nyo, habang inaayos ko itong teaching na ito hanggang kanina, nag-flashback lang sa akin yung kapatid ni Pastor Dan, yung nag-aalaga ng mga mamahaling aso. Misa sa training niya ay narinig ko, no, kasi nag-transition na mula doon sa kanya, sa may-ari. At pagkatapos may ipinagawa at ang sigaw niya, bigyan mo ng reward. May sinusubo sa aso no? May sinusubo. So, tuntuhan naman yung aso pag sinusubuan. No? At ang word na narinig ko doon sa trainer, no, isa sa Life in Christ, yung trainer, ang sabi niya, natuwa yung boss doon sa kanyang alaga sa lahat ng pinapagawa. Kinukumad na pumunta sa kulungan, kumukumad na sit, kumukumad na tumayo, and everything. Ang word noong trainer, give the dog a reward. Ay lahat naman ginagawa. Amen. Bagamat yun ay example ko lamang. Pero instinct talaga na pag may ginawang mabuti sumusunod sa iyo, may reward. Are you with me? Amen. So, kaya na-example ko lang po yun. Pero tandaan natin, mayroong rewarder na higit sa trainer. It is our God, the Lord God Almighty. He is a rewarder of everything. Sabihin natin, rewarder. Buksan natin ating Bible sa Psalm 37, verse 17. And let us read. Psalm 37, verse 18. From this verse, we will draw to our something very important, eternal reward. Sabihin natin, reward. Ano sa Tagalog ang reward? Gantimpala. Day by day, the Lord observed the good deed done by the godly men and give them eternal reward. Kaya nakita ko dito, isang sulat ni Haring David, ang nagdala sa atin
ng kaunawaan upang maunawaan natin, ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos nagmamasid. He is a generous God. He is a God who always there for you, supplying everything. And part of this is a reward. Kaya sabi dito, day by day, araw-araw ang Diyos ay nagmamasid sa mga ginagawang mabuti ng maka-Diyos na mga tao, at buhat doon, ang Diyos ay nagbibigay ng makalangit na reward. Do you want reward? Gusto mo po ba natin na reward? Glory to the Lord, dahil a few weeks, my son Ezekiel, out of hundreds employee ng Wyndham, siya po ay napili the best employee of the month. The best employee. Kaya nag-online kaagad kami, nag-Thanksgiving prayer kami. Sabi ko pa, pray for me, ma-maintain ko to. Pag na-maintain ko to hanggang December, ang reward, may tinanggap siya reward eh. The first is promotion, the second one is monetary. No, hindi ko lang alam. Yung mama niya may alam. Pero ang desire niya ito, lalo pa niyang gagandahan ang kanyang pagtatrabaho. Dahil napapansin siya ng kanyang nakatataas. At ang sabi sa kanya, pag na-maintain mo yan, you will receive a reward to visit another nation for free visa and ticket. Ganon sila kasi makita natin. So makikita natin, napakahalaga yung ginagawa natin, maunawaan natin, na merong na babantay, merong nanunood sa iyo, may nagiging saksi sa iyo, hindi ka man nakikita ng ibang tao, pero may nakakakitang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. And day by day, the Lord observed the good deed. Sabihin natin, good deed done by the godly man. Pinagmamasdan niya yung magagandang ginagawa. Bakit? Kasi may mga pangit din ginagawa. Pero alam din ng Diyos yan. Amen? Kaya ang tanong ko, kayo ba ay sa maganda o mabuti? O sa masama? The good deeds done by the godly man. Kaya nung nabasa ko to day, sabi ko, Lord, thank you. And the Lord write to me to share these things at dinawan ko po ng ilang sermon. Another verse, 2 Timothy chapter 4, verse 6. Punta naman tayo sa New Testament. Ay, wala dyan sa outline na ibinigay ko. But you can pause. 2 Timothy chapter 4, verse 6. Ang sabi dito sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. In verse 7, 2 Timothy chapter 4, verse 7, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabihin natin, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa buhay ni Apostol Pablo, bagamat may hamon sa buhay, may journey, may challenges, inside and outside, even to his family and calling, Paul fought the good fight of faith. Kaya ano sabi po ng verse 8? Basahin natin ang verse 8 ng 2 Timothy chapter 4. Ang ganda po ng talatang ito. Makakamtam ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sabihin natin, matuwid, good deeds pa rin. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Paul directly saying from this verse, not only to me, but for all those who serving the Lord and waiting for His coming.
So makikita po natin, our service to the Lord is together. But the reward is individual. Everyone facing one day the Lord and giving you a reward. Kaya hindi porke ako'y naglingkod, yun na rin natatanggapin ang aking asawa at mga anak. Sabay-sabay kaming maglilingkod, pero ang pagtanggap ng corona o reward ay individual. Sapagkat serving the Lord is not based to other people's commitment, but for your decision as commitment. General ang kaligtasan ng Diyos, binibigay yan. But one day, face to face. Kaya ano kailangan dito? Si Pablo nakipaglaban sa kanyang pananampalataya. And he promised from this word, sa verse 8, tingnan natin ang verse 8. Now there is a store for me to crown the righteous with the Lord, the righteous judge, will award, sabihin natin, award. Sa iba, reward to me on that day, and not only to me. Wow. Sino yan? But also to all who long for His appearance. Kaya habang tayo naghihintay, lalo tayo magpakatibay at maglingkod sa Panginoon. Amen? Lalo tayo magpakatibay. Kasi the Lord is a rewarder. Day by day, the Lord is watching all what we are doing as a good deed for the good man. Godly man. Amen. Kasi siya lang yung may tamang timbangan. Hindi ko pwedeng timbangin ang inyong paglilingkod. Kasi mayroong very showy and exposed in serving the Lord, pero pagpapakitang tao lang. Pero meron namang nasa likod lang na sincero kahit hindi siya nakikita. Kasi the only one who judge na pagsukat ay ang Panginoon. Pero meron pong pundasyon, yung good deed. Sabihin natin good deed. Yung mabuti mong ginagawa. Kaya sabi ng 2 Timothy 4:8, makakantang ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sabihin natin, kasama ako doon. May corona. Amen? Yung corona ng pagtatagumpay. So dito, diretso na lang po ako. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 8 to 15, there is some few materials with regard to the measurement of our good deeds to the Lord. Ang unang makikita natin diyan ay tinatawag na gold. Anyone who build the foundation may use gold. In verse 12, shortcutin natin, 1 Corinthians chapter 3 verse 8 to 15. Now, everyone who build on that foundation use gold, silver, jewel, wood, hay, and straw. Diyan, lahat yan ay dadaan sa apoy. Kaya ang sabi po dito, sa verse 13, 1 Corinthians chapter 3 verse 13, but there is going to come a time of testing. Sabi natin, time of testing. Sa verse 13, but there is going to come a time for testing at the judgment day to see what kind of work its builder has done. Ayan mga kapatid, darating araw ay itetest yung lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Ano sabi ng Bible? What kind of work its builder has done? What kind of work? Ang ibig sabihin, we need to work. Amen? When we are waiting, we need to work. And what is your work? Tingnan natin yung pagkakaiba. Everyone will be put through the fire to see whether or not keep it value. So ang hay, hindi valuable. Wood is not valuable. Verse 14, if the work survive the fire, that builder will receive a reward.
Sabihin nga natin, reward. Sabihin natin, will receive a reward. Amen? Kaya lahat ay dumadaan sa apoy. So ngayon, para tayong dumadaan sa apoy. Amen? Amen po ba? Gagawin ko ba ito? Pupunta ba ako doon? Pupunta ba ako dito? Pupunta ba ako doon? Ay parang apoy yan, tino-testing ka. Amen? Hindi naman tayo exaggerated and we are not using this situation to be exaggerated. But think about this. Ang naaapektuhan dito ay ang pag-work mo, paglilingkod. The devil hinder every time and opportunity to use by the Lord in many ways. Amen. Lahat. Kaya dito, if the work survive the fire, that builder will receive a reward. Sabi natin, reward. Verse 15. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. Sayang. Dapat pinagbuti ko na. Amen? Dapat ginawa ko na. Kaya naalala ko sinabi din ni Paul, I have fight a good fight of faith, I finished the race. For me to live is in Christ, to die is gain. Ano? Yan ang mga word ni Paul. Kasi may great loss. The builder themselves will be saved. Ligtas ka. Kaya ang dahilan kung bakit po tayo nagwo-work, it not for you to save. Dahil ang kaligtasan, hindi natin tinanggap dahil tayo may ginawa. Salvation is the work of Jesus, not your work. But reward is your work. And Jesus is the rewarder. Are you listening? We work not for salvation, because salvation is work from God, the work of Jesus. But to receive a reward, it is not the work of Jesus, it is your work. Your work. Your work in your work. And God is the rewarder. Amen? Yung manager nila EJ, nakita siya. Minsan sabi niya, Pa, ginawa akong panggabi. Anak, obey before you complain. Kaapang araw ko lang, ginawa akong panggabi. Sa araw, 3, 4 sila. Sa gabi, nagsosolo siya. Yung pala, dumadaan siya sa apoy. Tinetest yung kanyang work. Amen? At noon na-aprubahan yung work, the company rewarding him. At ngayon, wala na siya sa kitchen, nagtad luto. Nag-request siya. Inilipat siya sa pagbe-bake, pag-aayos ng mga tinapay at cake. Gusto niya maranasan lahat. Day by day, there is someone watching us. Oh, okay yan. No. Testing ko lang yan sa'yo. Umatras ka agad ikaw. Are you with me? Kasi si makita natin, si Gideon kung sasabihin ng mga tao, lumabang kayo, marami kayo. Ganito gawin mo rin dyan. Pumunta kayo sa ilog na yon. Marami pa kayo. 1,000 and 1,000 na nawala hanggang naging 300. At nanalo sila. Sometimes in our journey, God will put a Gideon River to test your work. Because God is watching day after day and giving eternal reward. Amen? Iba yung nagtatanggalan, siya napopromote pa. Kasi day by day, God is looking to your good deed. Kaya sabi ko, Lord, no time akong tumigil. Nakuha niyo po ba ako? I'm saying these things not because to warn, but to be not experience the great loss. Na hindi natin maranasan yung sayang. Sayang. Naglagay lang pala ang ilog ang Diyos ng Gideon River
Amen? Ayaw natin sa kabila ng pandemic as we celebrate our anniversary, nobody can stop our celebration, but we are obeying the protocol. Amen? Amen po ba? Kaya sabihin nga natin ito, but the work is burned up, the builder will suffer great loss. Builder themselves will be saved, ligtas ka. Kasi tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas Hindi naman nakabase yun sa sipag mo. Sinisipagan ko para ako'y maligtas? No. I giving my tithes para ako'y maligtas? No. I attending Sunday service because I want to save? No. Because salvation is the work of Jesus. What we are doing these things to work after work because of the eternal reward. For us not to miss and to experience the great loss. Sayang. Kasi mga kapatid, 36 years na akong nagpapastor. Amen? Amen po ba? Hindi ko naman sinasabing, halika, para tayo si Rambo. Ilalagay natin, laban na, patay kung patay. Hindi naman ganun. Amen po ba? In a simple way, in a mighty way, the big things and small way, hindi tayo pwede mag-stop to serve God. Amen? Kaya dito meron na po iisa-isahin. What is the goal as part of my outline? Meron choices ng materials. Do we work together? We reward individually. The work's foundation can only be Jesus Christ, and there is a choices of materials. Ang una, gold, silver, jewels, or wood, hay, and then straw. So, anong ibig sabihin ng crown of life? Sabihin natin, the crown of life. Ang crown of life to those who devote themselves to Jesus. That is a goal. What we need to achieve ay gold. Sabihin natin, gold. Amen? Ang sabi nung isang in-interview ng Miss Universe, yung daw koronang inilalagay sa kanila ay yung totoo. Talaga, palipat-lipat lang naman yun Hindi naman yung porque ikaw yung Miss Universe, ayun na yan. O ibenta mo, hindi naman. Amen? Crowning, ang ibig sabihin, you are the best among the best. Kung may hihigit pa sa number 1, ikaw yun. Amen? Ayaw naman natin na tayo ay tatanggap ng reward default. Yung hindi dumating yung kalaban mo. Kaya meron po mga crowning dito na aking isasahin. The first one is the crown of life. Sabihin natin, crown of life. I'm talking about the crown. No? Crown of eternal reward. Ano yung crown of life? Ito po yung sinasabi to those who devote themselves to Jesus. Yan yung korona ng buhay na ibinigibigay sa iyo ng Panginoon. Ano ang sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 12? So ang sabi diyan, God bless the people who patiently endure testing. So sabihin natin, endure. Kasi may gustong umagaw ng crown of life. Ayaw ng demonyo na ikay makaranas ng buhay na ganap at kasiyasya. Kaya ano sabi dito? God bless the people who patiently endure testing. Sabihin natin, testing. Tayo ba'y sinusubok ngayon? Yes, sinusubok tayo. No? Sinusubok lahat tayo. Hindi lang to San Pablo, hindi lang tong family. Buong mundo ang kapagsubukan ngayon. Alam nyo, kagabi, nagawa ng group chat yung isang kaibigan namin, pastor, mula po sa Europa. Siya po ay nagpapastor sa Barcelona, Spain. Apat na nation kami kagabi. Sabi ko, why you include me? Sabi niya, because I'm watching your work. Nakikita yung magagawa, na-challenge kami. Kasi dito sa Europe, talagang apektado na. Amen? Pero kayo sa Pilipinas, nagpe-face-to-face na kayo. Pero siya nagtatanong. Sabi, saan ba talaga yan? Ano ba yan? COVID ba talaga? Nakuha niyo po ba ako?
So hindi natin alam, hindi nga pwede tayo mag-judge dahil yan ay global. Pero ang kailangan, bantayan mo ang iyong sarili pananampalataya. Kasi kung apektado ekonomiya, apektado ang tourism, apektado ang mga mall, at pag ang pananampalataya mo pa naapektuhan, lalo nang mahirap. Yun na nga lang ang ating puhunan. Apektado na ating pinansyal, apektado na lahat, economy, apektado na mga mall, lahat. Pero ngayon, ang tinatarget ng kaaway ay maapektuhan pati pananampalataya mo, which is the crown of life. Kaya ano sabi po ng Bible kay James? God bless the people who patiently endure testing. Afterward, they will receive a crown of life that God has promised to those who love Him. Do you love God? Mahal natin ang Panginoon? You need to endure testing. Testing lang yan. Testing lang yan, mga kapatid. The devil cannot penetrate our life because Jesus is the owner of our life. The crown of life will be given to those tested and fighting for the cause because we love God. Amen? Tumawag sa akin yung pamangkin ko, nasa barko. Tito, birthday po ni tatay, yung kapatid kong panganay. Punta kayo sa bahay, pag-pray mo. Tumawag din yung utol ko, Tol, pupunta ka ba dito? Pag-pray mo ako. No need eh. But day by day, God is watching me. So pumunta ako doon. May mga tao, nakakain kami, tapos, Tol, ipag-pray kita. Pinag-pray ko buong pamilya. Amen? At yung nakapakinig na isang guro na bisita nila, I really touched the prayer. Kasi ang Diyos nagmi-minister at gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya day by day, the Lord observed the work of the godly people. Amen? Kaya anuman testing niya, mga kapatid, testing lang yan. May pagtetest. Paano ba ginagawa testing? To sure that the thing's authentic. Sabi natin, authentic. Sa Generation 4, ang tawag dyan, legit. Noong ako'y nagpunta ng China, nakakabili po ako ng bag. Ayun, itaas mo nga man. Tinesting yan kung totoong balat. Ina po yan. O, balat nga. Ang ibig sabihin, legit. Kasi yung tinatawag na hindi balat, ang tawag doon ay not worth fake eh. Yung hindi balat, ano tawag doon? Synthetic. Pag synthetic, ibilad mo, pumuputok. Kasi na-testing. Yun, nabibilad sa araw, hindi. Ginugusot ko, hindi natutuklap. Bakit? Legit or authentic. Paano nalaman? Sa testing. Nakuha niyo po ba? Kaya sinabi ni Pedro, ganun din ang ating pananampalataya na parang ginto. Ito'y dinadali sa apoy upang malaman ang pagkaginto. Sabihin mo sa tabi mo, ginto ka. Hindi ka fake. Di ba? O sa cellphone, pag yan ibili mo lang sa tabi-tabi, sa mga DVD, di ba? Nakita mo, may mga application na hindi mabuksan. Minsan nakabili nga ako ng memory card. Tumingin ako ng mura. Pagkatapos nag-collapse. O bumili na ako ng mas mahal. Buo naman, legit. Kasi tinetesting. The same. Pag tayo nakapasa ng testing, God will reward you the crown of life. Yan ang sabi niya God bless the people who patiently endure. Kaya patiently. Maghintay lang tayo, matatapos din yan.
Pero wag maapektuhan ng pagdalo ng gawain, wag maapektuhan ng pananalangin. Kaya sabi ko, 50% on-site, 101% online. Ay nasa online ka na, hindi ka pa nakikinig. Ay naku po, ano na yan? Ano kaya mangyayari niyan? Amen. Ala akong load, nagpe-Facebook nga, nanonood pa yan YouTube. Kaya nakikita natin, patiently. Afterward, ano sabi? Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Hindi po si Pastor Jimmy ang nangako niyan, kundi si Lord. Amen? Kaya sabi ni Paul, I have fight the good fight of faith, I finish the race. Kaya sabay-sabay natin tatapusin ang paglalakbay, ha? Okay, nandeng. Sabay-sabay natin tatapusin. Sabay-sabay. Di baling mabagal, patiently nga eh. Pero nagtutuloy-tuloy tayo. Amen? Alam nyo, Christian life, hindi naman pabilisan eh. Ang bilis-bilis, mamaya, natapilok, hindi na bumangon. Mabuti pa yung dahan-dahan na tinitingnan ng kanyang dahan. Hop, hop, hop. Makakarating ka rin sa finish line. Amen? Kaya, patiently, we will endure. The second, 1 Corinthians chapter 9, verse 24, the incorruptible crown. Sabihin natin, incorruptible crown. To those who live a disciplined Christian life. Yung crown of life to those who receive that Jesus Christ is our Savior. But the incorruptible crown, ang sabi dito, to those who live a disciplined Christian life. Kasi the word disciples or disciplined people is a leadership discipleship. Disciple ako ng Panginoon. Ano sabi dito? Sa 1 Corinthians 3:24, do you not know that those who run in the race all run, but one receive the prize? Run in such a way that you may obtain it. Ano po ang sabi ng verse 25? Everyone who complete for the prize is temperate in all things. Now they do it, obtain a perishable crown. Sabihin natin, perishable crown. But we are imperishable or incorruptible crown. Hindi nananakaw yan. Amen? Yung iba nagraran dito sa lupa, perishable yon. Eh makita natin si Pacquiao, the only boxer around the world carrying the 8 belts ba? 8 belt? 8 ang kanyang identity. Verse 26. Therefore, around us, not with uncertainly, thus a fight, not as one who beat the air. Kailangan, hindi lang tayo suntok na sundok na parang hangin lang. Ano sabi ng 27? But, I discipline my body and bring it into a subjection. Sabi nga natin, bring it to subjection. Ang isa daw nagpapadisiplina ay nagpapasakop siya sa nakatataas sa kanya. Subjected siya. Kasi wala namang magtutuwid sa kanya sarili. Dahil pag sarili mo baba sa sarili mo, lahat tama sa'yo. Walang makikialam sa'yo. Pero if you subject yourself to somebody correcting you, God will discipline you. Amen? Amen po ba? Ako'y natutuwa, si Mrs. ay mini-mentor na ng asawa ni Kuya Philip. No? Kasi kailangan may subject siya. Siya ang asawa ko. Di ba? Pag ako magtuturo sa kanya, iba yun. Kasi asawa ako eh. Pinagluluto niya ako. Diba? Pero if somebody subjected my wife, siya yung magtuturo sa kanya. Kailangan ganun din tayo para tayo madisiplina. Huwag mong titingnan ang sarili mo. Kasi pag sarili mo, susukatin mo, lahat tama sa'yo.
Kasi may sarili kang will. Wala pwede makialam sa akin. Ito. Ganto ako. Amen? Tapos bigla kang babaksak. Mawawala. Kaya kailangan may somebody subjecting you. Amen? Kahit ako chairman ng UPC, merong Kuya Philip akong sinasanggunian. Nakuha niyo po ba? Kasi pag ang tingin mo sa sarili mo, wala makikialam sa'yo, buhay ko ito, wala na akong magagawa. Nakuha niyo po ba ako? I'm teaching this thing because everybody, life in Christ, subjected to my leadership as a pastor. But if you are not subject and submissive, free will naman talaga tayo, hindi wala naman akong pakialam. Nakuha niyo po ba? Ang sa akin lang ipaalala at nagbibigay ng mensahe, walang personalan, pangangaral lang. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya kailangan meron tayong mentoring eh. May mentoring. Magpa-subject ka doon. Pag wala, mahihirapan. Amen. Kaya ano sabi ng Bible? But discipline my body and bring it to subjection. Maging si Paul. Lest, when I have preached to other, I myself so become disqualified. Baka sa akin, pinapangaral na ito, pagdating na araw, ako pala hindi matanggap. And that is Paul. When you discipline yourself, I am ready to be subjected to anybody. Correct me if I'm wrong. Touch me. Say anything. Because I'm not perfect. Are you with me? In our situation today, we need one person, the name of Jesus, as a universal and eternal rewarder, and as a pastor of every local church, the congregation need to be submitted to the leadership of the local pastor. Sila yung mag-guide. Nakuha niyo po ba ako? Sila yung mag-guide. O, ganto. Sabi ko nga minsan, I challenge you. Ito sa kapurihan ng Diyos. Narating ng mga anak ko ang kanilang nararating because subjected to me. Paano po ang gagawin ko? Paano po gagawin ko? Anak, to gawin mo. To gawin mo. Kaya nila tinataha. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ng 127 Psalm, the son is like an arrow in the hand of the warrior. Kung sa mo gustong itudla ang anak mo, a warrior is the parents. Amen? Kung kaya kami nakinig sa hirap magpaaral, hindi katulad ko lang hindi nakagraduate ang mga anak ko. Pero I try my best because of the Lord, like an arrow, nakarating sila dahil a warrior. Means a warrior, you need to fight for the dreams of your families. Don't give up. A warrior is always looking ahead. A miles. Ito ang mangyayari sa inyo. Amen? Hindi pwedeng hadlangan ng COVID ang pangarap. Hindi pwedeng hadlangan ng COVID ang paglago ng ministeryo. Hindi pwedeng mahadlangan ng COVID ang paglago ng bawat isa sa pananampalataya. I'm not talking about the numbers. I'm talking about inward strength. That's why the Lord gave it about to teach this topic. The crown. The incorruptible crown. The word incorruptible, pag ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi maaagaw yon. Bakit? Dahil nagdaan ka sa testing. Amen? Nakuha niyo po ba ako? The incorruptible to those who live a disciplined Christian life. Dinisiplina mo sarili mo, ayan ang para sa iyo. Kinukwento nga si Pacquiao sa Pilipinas, nasa Senado siya. Pero pag pala siya ay nag-leave sa Senado, to 1 month before he fight, wala na siya. Kahit family time, kay Jinky, wala. Wala. Kundi nakapokus siya doon, dinidisiplina niya kanyang sarili. Kasi preparation is
the crown in victory. Ang isang bagay na pinaghandaan mo, mayroong crown yan. Amen? At bahagi yon. Amen. And thank you sa mag-asawa ni Ate Menchi. Yung nararating na kanya mga anak, kasi nadisiplina kayo. Amen? Naturuan tayo ng Panginoon. Ano, ate? Kaya makikita natin, incorruptible. Hindi pwede nakawin ng demonyo yun. Yung ibinigay sa atin, because you discipline yourself, hindi kaya nakawin ng demonyo. Because you are tested. Another one, the crown of rejoicing. Sabihin natin, the crown of rejoicing. Ito po yung sinasabi ko noong last preaching ko about the soul winner crown. The soul winner crown. Yung bawat kaluluwang dinadala mo sa harapan ng Panginoon, kung nagagalak ang kalangitan, nagagalak din ang may-ari ng kaluluwa. Ito ay ang Diyos. Ano sabi ng Bible? To those, ang sabi diyan, the crown of rejoicing, yung kagalakan mararamdaman mo, because even the angel, no, in heaven, rejoice when one soul going back to God. And the same, the crown of rejoicing, receive the soul winner's crown. Amen? Kaya kung sino yung nag-share sa akin ng Word of God, kung sino yung nagtyaga sa akin, may crown din siya. Dahil lahat na napuntahan kong maraming naliligtas, that is rejoicing. Amen? Amen po ba? Kaya nagagalak. Kaya sa pamilya ng Kanchila, may rejoicing si Pastor Conrad. Kasi nadala kaya. Na dati, ate Anan, born again. Pero ngayon, sumasamba ka na. O rejoicing yon. Amen. Nung pumunta kami sa Barangay San Miguel, sila Ate Nori. Ano yan? Who you? I'm Catholic. Hallelujah. Pero ngayon, sumasamba ka na. Rejoicing yun. Amen. Amen po ba? Imagine that. People like us experiencing rejoicing when somebody or your family receiving the Lord. You rejoice. Wow! O yan natatanggapin mo sa langit, the crown. Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians 2:17. But we, brethren, have been taken away from you with a short time in present, not in hurt, endeavor more eagerly to see your face with a great desire. Verse, therefore we wanted you to become to you even. I, 4 times against, but Satan hinder us. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? It is that even you in the presence of our Lord Jesus Christ and His coming. Wow. Amen? Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica na ako gusto ko yung makita. Ako'y galak na galak. Ganon din ang Panginoon na makita tayong nagagalak siya. Kaya we are receiving the crown of rejoicing. Of our Lord Jesus Christ at His coming. Kaya tayo lahat ay naghihintay ng pagdating ng Panginoon. You rejoice. So Lord, salamat. Alam nyo, yung dati kong kasama yun eh. Sabi nung pastor mula sa Barcelona, Spain. Naalala ko, pastor, nung tayo magkakasama pa noon, nadala ka ng Tawi-Tawi, ako'y nadala ng Zamboanga, no? Yung isa nadala ng Mindoro, ako umiikot ng Tawi-Tawi, Zamboanga, Davao, no? Cebu. Iniiwanan ko misis ko, kaganpan kay EJ. Nanganak nga ito. Nasa Tawi-Tawi ako. Kabuti ko, wala pang cellphone nung araw eh. Tapos dito sa San Pablo, nagpipreach ako. Kaway ng kaway yung isang leader. Ba't kaya? Diretso ako. Nung pagbaba ko, bakit? Si pastora nanganganak na ando, dinala sa ospital nung nanganak dito. Nakuha niyo po ba?
Kaya minsan ako bibiyahe muli ng Tawi-Tawi, kinausap ko tiyan yan eh. O AJ, huwag ka muna lalabas ha. Ako meron mo ng isang buwan sa Tawi-Tawi. Iniwanan ko sa amin doon sa Santa Cruz. Yung pala, nung naranakit tiyan, pumunta na Los Baños sa nanay niya. Kasi nahihiya naman akong umiri doon, naandun mga kapatid mo. Diba? Iba kasi yung nanay ang kasama, diba? O hinayaan ko naman. Amen po ba? I'm doing that mission not to fulfill my calling, no. But because of rejoicing. Kaya sabi ko nga, lahat ng nararanasan namin ngayon, it is a reward day by day noon. Amen? Kaya lahat ng ginagawa natin sa bawat kaluluwa, dumadating na talagang binibigyan mo pa ng pamasahe para makadalo, dumadating na talagang gusto mo siya madala sa Panginoon, huwag kang magsawa. Kung ikay nagagalak na nadala mo siya, yung kagalakan mo naman na ibibigay ng Diyos ang rejoicing crown to you. For the not give upping your families. Huwag nating i-give up ang families. Especially with regard to their salvation. Amen? Yung kapatid na kuya ko, nag-chat. Salamat, pinag-pray mo kuya mo. Yung napakasawa ng kuya ko, kung mayroong ilan sa magbibihis ng patron sa aming baryo, siya yun. Kandado, sarado, nakasilpa. But because of love, I'm not give upping him. Her. And now, she is now Christian. Yung asawa ng kapatid ko, na kung todo sarado rin, sinisiran ako, pinagsakuya, pag-usapan na natin lahat, wag lang yung Bible ng Bible. Pero purihin ng Panginoon, nag-abroad sa Hong Kong, o ngayon, song leader na ngayon. Kasi lahat ng ginagawa natin, hindi mo mawawalan ng kabuluhan. Eh sabi ko nga, till the last breath of my life, I will share the gospel for the salvation of people. Kaya mahalin natin ang kaluluwa. Huwag tayong tumigil sa pag-ani ng kaluluwa. Kaya inilagay na sa akin puso ng Lord, kahit hindi nyo madala sa life in Christ. Salvation is not based on seating capacity. Salvation in heaven. Kasi baka dumating na, hindi ko nasisyaran to. Hindi naman dadalo sa amin yan eh. No! It is not the objectives of great soul winning na madagdag sa church kung hindi madagdag sa langit. Ang Diyos naman ang magre-reward. Amen? Humingi ng tulong sa akin yung dati kong pinagpastoran church. Hindi ko pinagkait. Sige, disciple ko kayo. Marami nagtatanong, ay, ito ginawa sa inyo. No! Sa panahon ngayon, love lang ang pinag-uusapan. Dahil ang church, pag-aari ni Kristo, hindi pag-aari ng pastor. Huwag mong tipirin kung ikay binigyan ng kaloob to strengthen the body of Christ. Do it for the glory of the Lord. Amen? Dahil may rejoicing crown. Hallelujah. Verse 20, last verse. For you are our glory and joy. Amen? Si Paul, sinabi niya sa Thessalonica, you are my glory and my joy. Amen? When I see you, you are my glory and joy. Dahil naligtas ka. Dahil ikaw ay nabago ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Dadatle, sadla ka sa bisyo, saglat ka dito. Pero the Lord is moving. Kaya when Paul saw the Thessalonican people, Thessalonica, you are my glory and joy. Amen? Kaya balikan nyo lang yung mga nadala nyo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, you are my glory and my joy. Pastor Tim is my glory and my joy.
Maki is my glory and my joy. All of you, my glory and my joy. And the Lord rewarded me a glorious reward. Amen? Hindi ko na nakita. One day nga, nasa Kalamba ako, dumalo ako ng LJM eh. May mag-asawa lumapit sa akin. So, nakakatuwa ka naman. Bakit? Hindi mo ba kami tanda? O di ba nagpastor ka dito sa Kalamba years ago? Ikaw yung una nag-Bible study sa amin sa may release ng tren. Ito ngayon, nagpapatuloy kami. Oh, thank you. Kasi sa akin, basta nagpapatuloy. Amen? Hindi yung, umalis na kayo. Hindi naman ako sinamahan eh. Hindi ganun ang usapan nun eh. Sa akin eh, kahit tayo magkakahiwalay sa gawain ng Panginoon, basta kayo'y nagpapatuloy. Dahil hindi naman si pastor ang magre-reward, kundi ang Diyos. Amen? The crown of rejoicing, which is the soul winner crown. The soul winner crown. And the other one, the last two. The crown of righteousness. Those who live with a determined faith in Christ. May nagtanong nga sa akin noon. Noong ako po ay nasa Los Baños, nag-handle kami ng Bible study sa UP. Sabi ng isang estudyante, Pastor, unfair naman ang Biblia. Ako, sobrang talino, kinukwestiyon ng Bible eh. Bakit? For 1 month, I read the Bible. The New Testament. Binalik-balikan ko po. Pero wala si Jesus Christ ng middle age niya. Yung teenager. Kasi lumabas si Jesus Christ sa history at the age of 30. Eh sabi ko, si Jesus kasi, nung mamatay si Jose, siya ang panganay na anak, kineri niya yung kanyang responsibilidad bilang panganay. So nawala, naging karpintero siya. Dahil, karpintero ang tatay niya. Pero wala eh, dapat pinakita doon kasi yun ang edad ko eh. Hinahanap ko, gusto mo makarelate. Pero sabi ko, Brad, kahit na sa edad na 30, ikaw ay 18, kaya kang turuan ni Jesus. Kung magpapaturo ka. Tulad mo, ilang taon ka? 18. Ako'y 20, hindi ko alam kung 28 ako noon. O lumalapit ka sa akin nagtatanong. Hindi naman porque 18 ka, 18 din na magsasabi sa'yo. Kailangan ahead of you. Oo nga, ano? So, pwede ba tayo mag-usap? Amen? Nakinig naman siya. Kasi sometimes, we are a lot of question about the Bible, teaching about righteousness. Ang Diyos, sobrang magdisiplina. Wala na ako kumilala sa Kanya, hindi na ako nakapag-disco. Di ba? Pero ano ba ibig sabihin ng disco? Discontented. Hindi siya kontento, kaya discontented na siya. Akala na marami ang kumilala sa Panginoon, ikaw ay masyadong sisikilin. Pero hindi nila alam, ang pagkakilala kay Kristo ay kalayaan sa lahat ng bagay at may kaligtasan. Amen? Tinuturuan ka lang ng maayos na pamumuhay. And one day, the kind of righteousness to those who live with determined faith in Christ. Na kaya mo ipaglaban. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 6? As for me and my life has already been poured out as an offering to God, the time is my death is near. I have fight the good fight of faith, I finished the race, and I remain faithful. Sabihin natin, remain faithful. Kung sa asawa, maging remain faithful ka. Amen? Ganun din sa Panginoon. And you will receive the crown of life. Kaya the crown of life. Verse 8, and now, the prize await me, the crown of righteousness, that the Lord, the righteous judge. Sabihin na righteous judge. Kay Lord, walang argabyado. Ginawa ko naman lahat eh. Ba't gano'n naman ay ginanti nila sa akin? Righteous judge ang Diyos. Hindi ka na argabyado, anak.
Ginawa mo lang yung the best, nagpakumbaba ka lang. And I will give you the crown of righteousness. Kasi bilang tao, ayaw mo malalamangan. Amen? Ayaw mo maapakan. Ayaw mo mag-give up. Kawawa naman ako eh. Diba? Amen po ba? Pero ginagawa mo yun para sa Diyos. Kaya after that, you will receive the crown of life. The righteous crown. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to the glorious return. Sabi nga natin, look forward. Magpatuloy ka lang. Ang sabi diyan, and the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward. Sabi natin, look forward, not backward. Ano mang mangyari, look forward ka na, look forward. And one day, you will receive the crown of life. Yung isang bishop nasa Binyan, one day nagpost yun. Putol na ang paa, kinakain ang diabetes. Nagulat ako one day ng meeting, pinakita sa akin, pinutol yun at may tubo na. Sabi niya, putol naman ang paa ko, pero hindi mapuputol ang paglilingkod ko. Amen? So, ayan. Mas matibay pa. Bakit? Stainless yan eh. Tignan ko nga kung kaya pang kainin ng sugar yung stainless. Kung tatawa-tawa lang sa kanya. Ay sabi niya, alam mo, patuloy lang maglingkod. Amen po ba? Hindi pwede maapektuhan eh. Amen. Kaya ako'y dapat tignan ko lang kung kaya pa ng kainin ng diabetes. Stainless na yan. Tignan ko pa. Tatawa-tawa lang ako sa... Okay. Alam niyo yung ating patotoo, ito po ay gininto ang krona sa iba. Yung nakita kang ikaw ay apektado, yung nagpapatuloy ka, crown pa rin niyo sa kanila. Amen? Kaya naandun yung crown. And the last crown, the crown of rejoicing, fight a good fight of faith, and the last crown is the crown of glory. Ito po yan. The crown of glory is the pastor's crown. Amen? Nung binabasa ko to, inaayos ko, alam niyo, sa to lang, umiiyak ako. I am happy and blessed because the life in Christ recognized me in my labor. Kasi yung ibang pastor, ginagawa na ang lahat. Imbis na tulungan daw siya, pinagtutulungan siya. Imbis na kausapin siya, pinag-uusapan daw siya. Sabi ko, salamat sa life in Christ, lalo tumatatag ang pastor. Amen? Dahil nagiging blessing. Pero ito makita natin yung consolation dyan. The crown of glory is the pastor's crown. For those dedicated to supporting God's dedicated men and women. Nung binabasa ko ito, hindi lang naman pala ito directly sa aming mga pastor, kundi yung lahat ng sumusuporta sa pastor. Tingnan natin. Buksan natin ating Bible. First Timothy 5:17. Una muna, 1 Peter. As a fellow elder, this is my appeal to you. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseer, not by compulsion, but willingly. Not for dishonest gain, but eagerly. Not as being Lord over those trusted to you, but being example to the flock. Verse 5. Ano sabi ng Bible? And when the chief shepherd appear, sabi natin, chief shepherd, who is this? Jesus. You will receive the crown of glory that
does not fade away. Amen? Ang amin palang, ang mga pastor, yung mga pastor ng community, you will receive the crown of glory from the chief shepherd. Amen? Kaya yung ating ginagawang pagpapastol, pangangalaga, hindi man tayo mapansin, hindi man tayo ma-recognize, but one day, there is a chief shepherd over us, will give a recognition, and you will receive the crown of glory that does not fade away. Amen? Kaya sabi nga ni Paul, I fight a good fight of faith, ang sabi niya. Whether I am pleased or not, patuloy siya naglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin itong isang revelation na nabasa ko. Sino nakabasa dito na sa undercover book? Nabalikan ko po yung Undercover by John Bevere, his book Undercover. No? Ang sabi niya dito wrote, if the church member take care of their pastor and leaders who serve them and businessmen and other members prosper or blessed, they enjoy heavenly economies. Ang ganda nun no? Hinanap ko yung libro kong yon at nabasa ko. Kaya sabi dito sa 1 Timothy 5:17, Paul instructing Timothy said, church leader who do their job well deserve to be paid twice as much, especially if they work hard at preaching and teaching. Ang tawag dito ay double honor. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Amen? I'm not quote this verse because I am a pastor and a preacher. But I want to every one of us to be blessed by God. Kasi yung reward na tatanggapin ng preacher, the same reward na ibibigay sa inyo. Okay, buksan natin ating Bible. Hanapin ko lang po yung verse na inilagay ko dito. Matthew 10:40 to 41. Matthew 10:40 to 41. Anyone who welcome you is welcoming me. Anyone who welcomed me is welcoming the Father who sent me. Verse 41. If you welcome a prophet as one who speaks for God, you will receive the same reward. Are you with me? Are you with me? Tingnan nyo, no? You will receive the same reward a prophets get. And if you welcome good and godly people became of their goodness, you will be given reward like there. I'm not choosing this verse too because I'm a pastor. No. God is more than enough. But I want to share to you these things for everyone blessed by the Lord. Kung ano daw yung tinatanggap na isang propeta, pinagpala mo ang propeta, yung reward na tatanggapin ng propeta ay ibibigay din sa iyo. Amen? Amen po ba? At pag ikay nag-bless ng pastor ng mangangaral, yung reward na tatanggapin ng pastor, ibibigay din sa iyo. Nakuha niyo po ba? Hello? Are you listening? The keys, and that is the glorious reward. Hindi para sa pastor. Kaya sabi ng Genesis nga, the one who bless you, I will be blessed. The one who curse you, I will curse. Amen? Amen po ba? At nararanasan namin mag-asawa yon. Hindi dahil kami binibless nyo. Bakit? May binibless din kaming pastor na may mas matanda sa amin. Ayoko sabihin ng pangalan dahil tayo naka-online. Ang Diyos ang nakakaalam. Monthly, nagdadala kami sa Kanya. What we have? Rice. Half sack of rice. Chicken. Egg. Kuya, Jim, thank you. Kaya nararanasan namin yung blessing. Pati mga anak namin pinagpapala. Kasi yung pagpapalang tinatanggap niya sa Diyos, tatanggapin din namin
Are you with me? Ay, enough naman yung taong yun. Totoo yun. 2 sasakyan eh. Nako niyo po ba? Pero hindi ako tumitingin doon. May kaya, baka mas may, ako pa may scale. No! Ay, hindi ko tinitingnan na mas may kaya siya. No. Ang tinitingnan ko, bakit? Na dahil pag ginawa ko to sa iyo, I will receive a profit reward. During pandemic, glory to the Lord, monthly. Kung ano, ma, punta tayo. Bili ka nito, bili ka niya. Nako niyo po ba? Ay, grabe. Kaya I challenge everyone. Not only for me, our pastor. Bless our pastor. Nako niyo po ba? Amen? I'm not saying this as a senior pastor to receive, no. Yung community pastor, i-bless niyo. Nako niyo po ba? Yung mentor na nagme-mentor sa inyo, i-bless niyo. At kung ano yung reward na tinatanggap niya, reward na tatanggapin mo. Amen? Are you with me? In December, sabi ko, sige, magtanim tayo ng damit sa ating mga leader. Yung kaya lang natin. Amen. Bili tayo ito. Sige, yan. Sige, ganyan, ganyan. Nako niyo po ba ako? Amen. Yung nakaraan, sabi ko sa nasa bahay, wala ka sapatos sa black. O sige, shoot mo yan. Bago-bago pa. After 3 weeks, may dinaluhan lang akong kung ano. O Bishop, nandiyan ka, tingnan mo nga ito. May padala sa akin ang pisa kong galing ni Bambasay. Hindi kasi sa akin. Sinukat ko, kasya. O sa'yo na yan. O di I receive the pastor reward na mentors kayo nagbabawas, merong nadadagdag. Are you listening? Amen ba ba? Because the rewarder is the Lord. Again, Matthew chapter 10. If you welcome a prophet as one who speaks for God, you will receive the same reward a prophet gets. Amen? Hello? You will receive. Kaya ang Diyos sinusustain ang church. Bakit? Tayo po yung nagbibigay ng tithes of the tithes. Sabi ko kay Misa, ito, ibigay natin kay Bishop na ganito. Nako niyo po ba? Kasi nag-iika po kayo sa church. Ang church, nag-iika po din. Eh wala naman tayong head. O sino yung nagiging pagpapala sa atin, ginagamit ang Diyos sa akin. O, doon natin ipihit. Nako niyo po ba ako? Kasi principle is biblical and reward is biblical. Kaya hindi tayo nakakaranas. Bakit? We will receive a prophet reward if we bless the prophet. We will receive pastor reward if we bless the pastor. And you will receive a pastor reward if you bless our community pastor. Gulat nga kami, may nagdala sa amin isang plastic na labanos. Paano ko ubusin to? O di lahat na pumunta sa bahay, binibigyan ko, o di naka-receive ng labanos reward. Sabi ko, Lord, pagpalain mo, pagyamanin mo ang lupain na pinagkuhanan nito at ang mga nagtanim nito. Amen po ba? Hello, alam nyo, giving is not only a money. Amen po ba? Hello? Napakahalaga nun. Kaya this kind of reward we are waiting for. Lord, salamat. Amen, binibilis mo ang life in Christ. Dahil ang life in Christ ay nagbibless din ng mga pastor. Nako niyo po ba? Amen, nung pandemic, din, tatlong pastor, talagang kailangan. O sige, kuya. Tapos tinawagin din yung ibang mga churches na may kakayanan din. Biro mo, kami pa nag-deliver. 10 kilos. Nako niyo po ba? And what happened? The church received a pastor rewards. Lalong na-bless. Hindi tayo nagkautang. Amen? Nabibigyan ng dapat bigyan dahil sa blessing ni Lord. Amen? Kaya we will reverse yung godly principle ating i-apply yan. Amen? Kasi sa mundo, pag ikay nagbawas, mauubusan ka. Pero sa Diyos, pag ikay nagbawas, mapupuno ka pa. That is a reward. Amen?
Sabi mo sa tabi mo, pinagpala ka ng Diyos. God rewarding you. Amen. He is a rewarder. And my conclusion, we need to surrender ourselves to Him today. Give Him our lives again as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. So we can stand before God on that the great day and ashamed to present to Him our crown. Bagamat hindi pa tayo mamamatay, mahaba pa buhay. Pero kayang iparanas ng Diyos ang crown na ito kahit tayo narito sa lupa. Lahat ng gagawin mo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Tayo tumayo. Purihin natin ang ating Panginoon. The rewarder of everything, day by day, the Lord observing our good deeds of the godly men. And they will receive a reward eternally. Salamat, Panginoon, sa reward. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ipaparanas mo. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik ang lahat ng papuri. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita. Ikaw ang nagbibigay ng korona ng katagumpayan. Bahagi ako doon at kasama ako doon. Patuloy ako maglilingkod, ipaglalaban ko aking pananampalataya at ikaw lamang ang aking susundin at paglilingkuran. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless you all. Morning po. Ayan, so dadako po tayo sa tithes and offering po. Makibukas po tayo sa verse sa Malakay 3:10. Sabi po dito, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbok, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang durong awa ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayan. So, sabi po, di ba, nung word nga kanina, yung reward po, na minsan talaga, syempre tayo bilang tao, nandun yung heart natin na ma-receive din natin yung reward sa Lord. Ganon din sa pagbibigay po natin. Pero dapat, yung attitude po natin, hindi po tayo nakafocus dun sa reward agad. Kasi, lahat naman po ng blessing ng Lord, may part po lagi tayo eh. At ngayon po, dun sa tithes po, yung part po natin ay ibigay po natin sa Panginoong Jesus, yung para talaga sa Kanya. Kasi minsan, ang isipin po agad ng tao na, Lord, sana ganito, sana ma-promote ako, sana ma-receive ko yung pinag-pray kong blessing sa'yo, sana ganito. Parang minsan puro tayo lang po eh. Pero, dapat po open yung heart natin na, Lord, ano ba yung part ko po sa'yo para po karapat-dapat naman ako na i-bless mo. So, yun po, ibigay po natin sa Panginoong Jesus yung tithes po natin. Every Sunday, naririnig na po natin to eh. Na, kumbaga, sa ulo na natin, kahit nakapikit tayo, kaya natin i-recite yung verse. Pero, ang usapan po natin ngayon is, yung heart po ba natin, kamusta po ba yung heart natin sa pagbibigay natin sa Lord? Kung nagagawa po ba natin yon? Amen. At, yun din po, sa offering naman po, ang sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan, masaya po ba tayo ngayon? Amen. So, kita po ng Lord kung ano yung situation po ng heart natin ngayon sa pagbibigay. So, ayun po, ibigay po natin sa Lord yung offering and tithes natin ng may joy po sa heart na hindi po tayo nabe-burden na magbibigay na naman tayo, araw-araw din kaming may gastos. Parang ganun po ba? Bago po natin isipin yung sarili po natin, isipin po muna natin ang Lord para hindi po tayo mahirapan magbibigay. At yun din po, yung tithes po natin ay para pong pinagkatiwala lang sa atin ng Lord. Steward lang po tayo ng tithes natin. Hindi po talaga yun atin. Kumbaga po parang hinabilin muna sa atin ng Lord at
tuwing may gantong gawain, ito na yung time na kailangan natin isurrender sa Lord. Parang ganun. Isipin po natin na yung tithes po natin ay hindi po atin, para po hindi ganun kasakit pag ibibigay natin sa Lord. At yung offering naman po natin, binibigyan po tayo ng Lord ng choice kung magbibigay tayo o hindi. Depende na lang po sa heart natin yun. It's between you and God po. Amen. Hindi naman po sisilipin ng mga leaders natin yung ihuhulog natin sa basket. Pero sabi nga po ng ating bishop, everyday may nakatunghay po sa atin. Nakatingin po ang Lord sa atin. At right now po, nakatingin din po ang Lord dun sa attitude of giving po natin. Amen po ba? Ayan. So, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa gabing ito. Sa oras na to, Panginoon, dalangin namin sa iyo na hawakan mo ang aming mga puso sa pagbibigay, Panginoon. Nandun na ikaw maitaas. Lord, ano man yung mga kakayanan namin, Lord, I pray na malugod ka, Panginoon, sa aming mga tithes and offerings. Salamat din sa lahat po ng magkakaloob. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, at ikaw po magbalik ng lahat, Panginoon, ng pangailangan ng bawat isa at sa lahat din ng mga wala pang kakayanan, Panginoon. Ikaw din po ang magbigay, O God, ng Lord, ng source of income nila, Panginoon. Salamat, Lord, pagpalain mo po ang aming bishop, ang buong Life family. Sa iyo po ang papuri, in Jesus' name, Amen. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, sa kapanin mo, ikaw ang tunay na. Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo dumako sa ating benediction prayer. Okay, sa Sunday, mga leaders po narito. So, isesend po sa inyo yung mga link. Huwag niyong mamiss ang ating anniversary. Amen? Next Sunday na po yon. One service lang tayo, 9 to 12. Kaya, very limited po yung seat na ating ilalagay sa kanila. Tayo po yung manalangin. Touch po natin ating kamay. Salamat na kilang Diyos sa iyong mensahe. Alam namin, Panginoon, our God is a generous God. He is a rewarder ng lahat ng bagay namin ginagawa. Ito man ay lihim at hindi, Panginoon. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pag-ipisan ng Santong Espiritu sumami. Ngayon at magpakailanman, sa aming pag-uwi, salubungin kami ng aming mga mahal sa buhay na may mga ngiti sa labi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless you all. Ipinata